Sasama ka sa akin! Wag! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Bitawan mo ako! Olga! Olga! Ano nangyayari sa'yo? Halika! Olga! Ariel! Tulungan mo ako! Isang aswang! Olga! Tatagan mo ang iyong kalooban! Kailangang manalangin tayo! Naririto na naman ang lalaking ito. Kung minsan ay nakakasilaw. Amang banal, ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Huwag po ninyong ipahintulot na manaig ang kadiliman. Nangako ka sa iyong salita na hindi mananaig sa aming mga mananampalataya ang anumang gawain ng masama. Pagkos, Nasisilaw ako! ililigtas mo kami! Hindi! Nasisilaw ako! Ang dulang inyong mapapakinggan ay rated SPG. Istriktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masaselang tema, lingwahe, karahasan, sexualidad, horror o paggamit ng droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mahalagang paalala, ang video na ito ay eksklusibong pag-aari ng Dark Shadow 101. Mahigpit pong ipinagbabawal ang pag-re-upload o paggamit nito sa ibang channel nang walang pahintulot namin. Marami na po kasing channel ang nagnanakaw ng aming mga videos. Sino mang lalabag ay haharap sa agarang copyright strike at posibleng permanenteng pagbura ng kanilang channel. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Isa na namang na ibang kwento ang ating bibigyan ng buhay. Kwentong padala ng isa sa ating mga masugid na taga-subaybay. Subalit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Ang kwento natin sa araw na ito, padala ni Laila, 20 taong gulang, maganda at matalino. Ginagamit niya ang kanyang ganda para makakuha ng pera mula sa mga mayayamang boyfriend. Hindi niya mahal ang mga naging boyfriend niya, kaya 2 buwan lang ang relasyon tapos nakikipag-break na siya. Ang tanging layunin lamang niya ay makakuha ng mga bagay na gusto niya mula sa mga lalaki. Pagkatapos noon, iniiwan niya na sila. Ganito ang ginagawa ni Laila para umangat sa buhay. Hindi niya alam ang mga pagbabagong darating sa kanyang buhay. Olga, pinaligaya mo ako. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Asahan mo, hinding-hindi kita sasaktan. Dahil mahal na mahal kita. Mahal din kita, Emil. Ako na siguro ang pinakamasayang lalaki sa mga oras na ito. Talaga bang hindi mo ako sasaktan? Hinding-hindi kita sasaktan. At hindi mo pagsisisihan ang pag-ibig na inuukol mo sa akin. Umaasa ako na natutuparin mo, Emil. Tutuparin ko ang pangako kong yan sa'yo. Dahil ngayon lamang ako nagmahal ng ganito. Kaya lang, baka magsisi ka. Ha? Bakit naman ako magsisisi? Eh kasi, silosa akong tao. Yun ba? Akala ko kung ano na. Oh, bakit ka tumawa?
May nakakatawa ba sa sinabi ko? Sa ganda at sexy mong yan, magsiselos ka pa rin? Bakit? Ako lamang bang maganda at sexy? Di ba marami pa dyan? Marami nga dyan. Pero nag-iisa kang babae na maganda at sexy para sa akin. Talaga? Hindi mo ako ipagpapalit, ha? Hindi ah. Ikaw nga dyan eh. Sa dami ng nagkakandarapang manliligaw sa'yo, baka bigla mo akong ipagpalit sa kanila. Totoong maraming nanliligaw sa akin. Karamihan sa kanila. Naging nobyo ko na. Pero, nakipagkalas din ako sa kanila kagad. Dahil wala sa kanila ang katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. Ang ibig mong sabihin ay nasa akin ang katangiang yon? Oo, kaya nga kita sinagot eh. Dahil nasa iyo ang katangian ng lalaking matagal ko nang hinahanap. Kaya sana hindi mo ako sasaktan. Magtiwala ka sa akin. Hinding-hindi kita sasaktan. Pangako. Sobrang saya ni Layla pagkatapos ng proposal. Habang pauwi, hindi niya mapigilang humiti. Lahat ng pangarap niya ay malapit na maging totoo. Gwapo si Emil, mayaman. Ang problema nga lang, hindi niya sigurado kung mahal niya ba talaga ang lalaki o pera lang nito ang habol niya. Sa isip niya, matututunan niya namang mahalin. Ang importante ay makasal sila. May takot din siya na baka malaman ni Emil ang sikreto niya. Pero hindi niya na inisip iyon. Talaga? Tinanggap po na ang pag-ibig ni Sir Emil? Oo, no. Eh baka maagaw pa siya sa akin ng iba eh. Teka, akala ko ba hindi mo siya mahal? Eh bakit ngayon parang natatakot ka na maagaw siya ng iba? Sa ngayon, hindi ko pa masasabing mahal ko nga siya. Pero syempre, gusto ko siya. Eh sino ba naman ang hindi magkakagusto kay Emil? Gwapo, mabait, at higit sa lahat, mayaman. Sabagay, taglay nga naman ni Sir Emil ang katangian na matagal mo nang hinahanap sa isang lalaki. Gwapo na, mayaman pa. Sinabi mo pa? Pero paano ba yan? Hindi ka mo mahal. So paano ka sasaya kung hindi mo naman pala mahal? Matututunan ko na rin siyang mahalin ano. Sabagay, madali lang namang mahalin ang isang tulad ni Sir Emil. Lalo na at ang kinyang mga bagay na mahirap hanapin sa isang lalaki. Sa mga panahong to gwapo, mayaman, at higit sa lahat, single. At ang pinakahigit sa lahat, ay mahal na mahal ako. Paano mo naman nasabing mahal na mahal ka ni Sir? Eh kasi, lahat ng gusto ko ibinibigay. Kulang na nga lang, magsabi ako ng kotse. O ay bakit hindi mo sabihin? Teka lang, konting pino muna. Eh baka kasi sabihin niyang kinukwartahan ko lang siya, no? Sabagay, hatid sundo ka naman ng kanyang kotse. Aanihin mo pa ang kotse, may driver ka na. Tama ka dyan. Hayan na pala siya eh. Oo nga no, teka, ano pang ginagawa ko dito? Eh di sisibat na ako. Ano? Hindi ko pa nga nauubos tong kinakain ko eh. Hi ladies. Hi, sweetheart. Sige na, Layla. Umalis ka na. Sige na nga. Kanina pa ba kayo? Medyo. Hello sir. Hi. Teka, bakit tumayo ka na? Dumating lang ako, tumayo ka na. Kwan sir, tapos na akong kumain eh. Tapos ka nang kumain? Eh hindi mo pa nga nauubos yung kinakain mo. Kuwan kasi, hindi masyadong gusto ni Layla tong in-order niyang pagkain. Oo, tama nga po sir. At saka isa pa, kanina pa kami kumakain ni Layla, di ba?
Ay, oo nga sir. So, mauna na po ko sa inyo ha. O sige na. Sige po sir. Sige na sabi, kanina ka pa nagpapaalam. Ikaw naman, oo na nga, aalis na. Sige po. Ito talaga umiral na naman yung pagiging silosa mo. Ako? Nagsiselos? Naku, hindi Huwag mo nang ipagkaila dahil sa araw-araw nating pagsasama, kilalang kilala na kita. Oo na. Sinabi ko naman sa'yo Wala na akong ibang mamahalin kundi ikaw. Kaya tigilan mo na yung pagsiselos mo dahil hinding-hindi ako mawawala sa'yo. Okay? Anak, kumusta na ang pamamalakad ni Emil sa negosyong naiwan ng papa mo? Okay lang naman mama. Nagagampanan naman ho niya ng maayos ang trabaho. Mabuti naman kung ganun. Abay, dapat lang napagbutihan niya ang kanyang pamamahala. Dahil sa kanya rin mapupunta ang kumpanyang naipundar ng iyong papa. Yan ho lagi ang sinasabi ko sa kanya. Kaya wala ho tayong dapat ipag-alala. Lalo na po ngayon. Lalo na ngayon. Hindi ko naiintindihan. Mama, ganadong magtrabaho ang apo ninyo. Talaga? Ay, sinasabi ko naman sa iyo magugustuhan din niya ang posisyon na ibinigay ko sa kanya. Ikaw lang naman itong walang tiwala sa anak mo. Natakot lang naman ako nung una, mama. Dahil wala siyang kaalam-alam sa pamamalakad ng kumpanya. Mabuti na lang at meron na siyang inspirasyon ngayon kaya ganado siya. Inspirasyon? Anong ibig mong sabihin? Mama, may nobya na po ang apo ninyo. Talaga? Oho, pagkatapos ng ilang taong hindi nakipagrelasyon si Emil, sa wakas, may nobya na ulit siya. Ay, mabuti naman kung gano'n at nagkaroon na siya ulit ng nobya. Ay, kung bakit naman kasi napakapihi ka ng anak mong yan. Mari naman akong inirereto sa kanya pero ayaw niya naman. Hayaan na lang natin sa gusto niya, mama, si Emil. Total naman, siya naman ang makikisama at hindi naman tayo. Anak, dyan naman ako hindi sang-ayon sa'yo. Ma, nasa edad na ho ang apo ninyo. Yun na nga nasa edad na. Pero paano na lang kung ang mapipili niyang babae, tulad ng pipitsuging Alma na yun? Bata pa ho siya noon, mama. Marupok. Pero ngayon, nasa edad na siya. Teka sandali. Sino ba ang sinasabi mong nobya ni Emil? Sa ngayon hindi ko pa kilala, mama. Abay dapat nakilalanin natin. Baka mamaya, kung saan-saan napulot ng anak mo ang babaeng yun. Ma, hindi ho. Dahil ayon po kay Emil, galing daw sa isang prominenteng pamilya, katulad ho natin. Magaling. Abay dapat lang. Ang tagal-tagal niyang hindi nagkaroon ng nobya. Tapos, babagsak lang din siya sa katulad ng dati niyang nobya. Hindi ako papayag. Mama, sa palagay ko naman natuto na ang apo ninyo. Kaya sa pagkakataong ito, ang matagal na nating hinihintay na apo, magkakaroon na tayo. Abay, kailangang makasal muna silang dalawa bago ang apo. Oh, anak, narito ka na pala. Maaga kaya ata ngayon. 3:00 pa lang ng hapon na. Itay, iniuwi na kasi ako ni Emil. May pupuntahan daw Emil? Sinong Emil? Nobyo ko po. Nobyo na naman. Abay, pang ilang nobyo mo na yan sa buwang ito Ang itay naman masyadong exaggerated. Abay, totoo naman ang sinasabi ko.
Halos linggo-linggo, may ipinakikilala kang nobyo sa akin. Tay, iba ho itong si Emil. Dahil palagay ko, siya yung lalaking magpapatino sa akin. Aba, ay dapat lang. Siya nga pala. May tumawag pala dito kanina. Hinahanap ka. Pero nagdalawang isip ako kung ikaw nga ang hinahanap niya. Ho? Bakit ako? Noong una kasi, Olga ang hinahanap niya. Kaya sabi ko, heto nga ang bahay mo. Pero nang magpaalam na siya, ibang apelyido ang binabanggit niya. Ano ho? Pangalan mo ang hinanap niya. Pero nang sinabi kong wala ka pa, dahil kako nasa trabaho ka pa, ang sinabi naman, sige po, Mr. Monteverde. Tatawag na lang ulit ako, ang sabi. Hindi naman Monteverde ang apelyido ko, kundi Salcedo. Bakit ako tinawag na Mr. Monteverde? Anong sinabi niyo nung tinawag kayong Mr. Monteverde? Ay wala na. Hindi na ako nakasagot pa. Dahil ibinaba na nga ang auditibo. Sa susunod ho, Itay, pag tinawag kayong Mr. Monteverde, sabihin niyo, kayo nga si Mr. Monteverde. Ano? At bakit? Basta, sundin niyo na lang ang sinasabi ko, Itay. Para rin sa atin tong ginagawa ko. Oh, mukhang ang lalim ng iniisip mo ah. May problema ba? Oo Ano yun? ang mami ko kasi. Bakit? Anong nangyari sa mami mo? Pinipilit na akong mag-asawa. Ha? Anong sabi mo? At bakit naman daw? Alam mo na, tumatanda na raw silang dalawa ng lola. Kaya kailangang mag-asawa na ako. Para makita pa raw ni lolang magiging apo niya sa tuhod. Ano namang problema doon? Ang babaeng mahal ko, hindi ko alam kung gusto na niyang mag-asawa. Bakit hindi mo tanungin ang babaeng mahal mo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Papayag ka nang magpakasal tayo? Bakit? Nag-propose ka na ba sa akin? Hindi ka pa nga nagpo-propose eh. Talaga? Tinatanggap mo na ang alok kong kasal? Paano ko naman tatanggapin? Wala ka pang inaalok na kasal sa akin eh. Ngayon, inaalok na kita ng kasal. Pahayag ka nga bang magpakasal sa akin? Nagpo-propose ka, pero nasa ng singsing? Ha? Oo nga pala no. Walang singsing. Hindi ko kasi alam na ngayon ako makakapag-propose sa'yo ng kasal eh. Pero talaga bang tinatanggap mo ang alok kong magpakasal sa akin? Gawin mo munang romantic ang ambience natin bago ko sagutin yung pagpapakasal na sinasabi mo. Itong lalaking to, wala man lang karoma-romantic. Sige. Ngayon din, tatawag ako ng mga tutulong sa akin. Magbabayad ako para gawing romantic ang kapaligiran natin. Tinanggap ko ang alok na kasal ni Emil. Tuwang-tuwa ako na makakapangasawa ako ng gwapo na mayaman pa. Agad ko namang ikunento kay Laila ang pag-propose na kasal sa akin ni Emil. Kinagabihan noon.
Ano? Magpapakasal ka na? Oho, itay! Kanino? Si tatay naman no. Parang marami ang nobyo ko. Hindi nga ba? Ay nag-iisa nga ba ang nobyo mong yan? Oo naman, itay. Mag-isa lang naman ang nobyo ko eh. Malay ko ba? Nasanay na akong maraming umaakyat ng ligaw sa'yo. Pero agad-agad mong sinasabi na nobyo mo na. Huwag kayong mag-alala, itay. Dahil sa pagkakataong ito, may nag-iisang lalaki dito sa buhay ko. Abay, dapat lang. Dahil nagkakaedad ka na, kaya't kailangan seryosohin mo na ang buhay mo. Ay teka, sino ba ang nobyo mong yan? Anong pangalan? Emil ho ang pangalan ng nobyo ko. Emilio Ayala. Yun ho ang buong pangalan niya. Ayala? Oho, itay. Ayala ang apelyido ni Emil. Ay nako, apelyido ng may sinasabi sa buhay. Talaga, itay? Dahil alam niyo ba kung saan kumpanya ako nagtatrabaho? Sa mismong kumpanya ng nobyo ko. Anak, hindi ka ba pwedeng mamili ng ibang nobyo? Tay naman eh. Sa dinami-dami ba naman kasi ng apelyido? Bakit ang Ayala pa? Mayaman ang mga Ayala. Hindi tayo nababagay sa kanila, anak. Itay, kaya nga ho si Emil ang pinili ko dahil mayaman siya. Tapos ngayon, hahanap ako ng hindi mayaman? Nag-aalala kasi ako, anak. Baka iiyak ka lamang sa bandang huli. At bakit naman ako iiyak sa bandang huli? Ramdam ko naman na mahal ako ni Emil. Ayokong masaktan ka, anak. Dahil baka lalaitin ka lamang ng pamilya ng Emil na yan. Hindi ho mangyayari yan, itay. Dahil mabait ho si Emil. Kahit mayaman siya, hindi naman po siya matapobre. Kaya alam ko hong magiging masaya ako sa piling ni Emil. Pagkatapos ng usapan nila ng kanyang ama, mag-isa na lamang si Laila sa kanyang kwarto. Nag-aalala naman ang kanyang ama sa sala. Alam ng kanyang ama na hindi madaling harapin ng anak niya ang buhay ng mga Ayala. Maraming pagsubok ang naghihintay. Ang pinakamahirap kung paano niya mapapanatili ang sariling pagkakakilanlan sa gitna ng mga taong sanay sa yaman. Pero walang makapipigil kay Laila. Desidido siya na makamit ang buhay na matagal niya nang pinapangarap. Wala ka na ba talagang magagawa, ha, iha? Ay, okay. Pero sana'y hindi makasagabal yon sa pagtatrabaho mo ng maayos sa kumpanya. Mabuti naman kung ganon. At sana, kung hindi mo man malampasan ang galing ng daddy mo sa pagtatrabaho sa kumpanya, kahit mapantayan mo lang sana. Ma? Mabuti naman kung ganon. Yan ang inaasahan ko na magiging kasagutan mo. Oh, okay. At naririto na ang anak ko. Bye. Sino ba yung kausap ninyo? Parang seryosong-seryoso kayo. Isa sa mga empleyado. Teka nga muna. Nakabihis ka yata. Saan ka ba pupunta? Lalakarin ko ang papeles ko. Pauwi ng Pilipinas, ma. Ano? Sandali lang, ma. Tumatawag ang apo nyo. Hello? Anak? Hello po. Naiprocess nyo na po ba ang mga papeles nyo pauwi rito? Oo, kaya tungat palis na ako ng bahay. Mabuti naman po kung ganon. Basta yung usapan natin, iho,
Huwag mong kalilimutan. Ano pong usapan? Batang ito, oo. Ikakasal lang nagiging makakalimutin na. Yung sinabi ko, huwag mo munang sabihin sa nobya mo na uuwi ako ng Pilipinas. Iyon po ba? Oo naman po. O, sige. Aalis na ako, ha? Sige po. Ma? Teka, ano ba yung narinig ko? Sinisikreto nyo ng anak mo ang pag-uwi mo ng Pilipinas? Oo. Para sorpresahin ang mamanugangin ko. Sigurado ka na sa desisyon mo? Tingnan mo naman tong babaeng to. Nung sinabi kong sinagot na ako ni Emil, natuwa ka at kinilig pa. Eh ngayong inalok ako ng kasal at engaged na kami, bakit parang ayaw mo pa yata? Hindi naman sa ayaw. Eh kaya lang, hindi pa naman nagtatagal ang relasyon ninyo. Aba kailan lang nung sinagot mo siya, tapos ikakasal na kayo kaagad. Wala pa yata kayong 3 buwan na magkarelasyon. Maiksi man o matagal na ang relasyon namin. Ganun na rin yun. Sa pagpapakasal din ang kauuwian ng relasyon namin. Kaya, bakit pa namin patatagalin, hindi ba? Ang akin lang naman, hindi nyo pa kilala masyadong isa't isa. Makikilala rin namin ang isa't isa pag nagsasama na kami. O paano pala kung may ayaw ka sa kanya? Paano ka pa atras? Alalahanin mo ang kasabihan, ha? Ang pag-aasawa, hindi parang kaning isusubo. Pag napaso, pwedeng iluwa. Friend, ano ka ba? Hindi ba't nabanggit ko na sa'yo noon na hindi importante sa akin kung mahal ako ni Emil o hindi? Ang importante sa akin, pakasalan na niya ako. At magiging ako na si Mrs. Olga Ayala. At magiging akin na ang kumpanyang pinaglilingkuran natin pareho. Sweetheart! Si Emil, Medyo seryoso yata ang pinag-uusapan ninyong dalawa. Oh, Laila, huwag mong sabihing aalis ka na naman. Kung kasi sir, may gagawin pa kasi siya sa office. oo, yun nga. May gagawin Anong pa. gagawin niya? Break time pa nga natin eh. Kung kasi sir, yung... Umiiwas ka ba sa akin, Laila? Ho? Bakit naman po ako iiwas sa inyo, sir? O siguro, may kasalanan ka sa akin, Naku, ano? lalong wala, no? Kung ganon, maupo ka. Sweetheart, nakakahiya naman kay Laila kung hindi niya magawa ang trabaho niya, di ba? Ako ang boss ninyo, di ba? At inuutusan kita, Laila, na maupo ka. Sweetheart? Teka nga muna, magsiselos ka na naman ba? Pati ba kaibigan mo, pagseselosan mo? Kung kasi, sir, talagang may gagawin lang na importante. Maupo ka dahil gusto ko. Kaming dalawa ni Olga ang magsasabi sa'yo na ikaw ang magiging isa sa mga bridesmaids namin. Talaga? Teka, hindi mo naman nasabi sa akin na kukunin mo siyang bridesmaid sa kasal natin. O ngayon, sinasabi ko na sa'yo, isa si Laila sa magiging bridesmaids natin. Kanina ka pa walang imik ah. May problema ba? Wala. Anong wala? Hay ano, kitang-kita sa mukha mo. Pero alam mo, kahit nakasimangot ka, maganda ka pa rin. Maganda ka dyan. Ano bang ipinagmamakdol mo? Kunwari ka pa. Hay, nagsiselos ka na naman ba? Bakit? Masama ba akong magselos ako? Sweetheart, kaibigan mo si Laila. Tsaka isa pa, ano naman ang pinagseselos mo dun?
Tuwing tanghali lang kami nagkakausap. Ikaw nga tong nagsasabi sa akin na sumabay sa'yo sa pagkain. Hindi yun. Ano nga kung ganon? Yung pagpigil mo sa kanya. Nung paalis na siya. Yun ba? Bakit? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Hindi ka ba natutuwa sa desisyon ko na gawin siyang isa sa mga bridesmaid natin? Akala ko matutuwa ka kung gagawin kong bridesmaid ang kaibigan mo. Pero kung ayaw mo, sige, palitan na lang natin siya. Ngayon pa papalitan. Sinabi mo na nga siya na ang magiging bridesmaid. Sweetheart, mabuti na lamang at una pa lang sinabi mo na sa akin na nagsiselos ka. Kung hindi, ay nako, baka pag-awayan pa natin ang bagay na yan. Ay, hindi ba pwedeng alisin mo na yung kaseselos mo? Total, ikakasal na tayo. Wala nang makakaagaw pa sa akin sa'yo. Sinabi mo yan Oo naman, ikakasal na nga tayo, di ba? Bakit ka pa magsiselos? Ilang linggo na lang, maitatali na ako sa'yo. Ihinto mo ng sasakyan. Pero hindi pa dito ang bahay ninyo. Teka, nasa na ba tayo? Nalampasan na yata natin ang bahay nyo. Hindi mo agad sinabi. Nawala sa isip ko. Okay lang. Pero bakit dito ka bababa? May bibilhin pa kasi ako. Diyan sa butika. Sasamahan kita. Naku, wag na. Para hindi ka na maabala pa. Sige na. Nagtatampo ka pa rin ba? Hindi na. Bibilhan ko lang ng gamot si Daddy. Kaya nga, dalawa tayo. Wag na sabi Gusto ko rin kasing pumunta sa bahay nyo Bakit pa? Anong bakit pa? Papaano kami mamamanhikan kung hindi ko alam ang bahay nyo? Ikaw kasi, hanggang ngayon, ayaw mo pa rin puntahan kita sa bahay nyo. Pwede naman sa restaurant natin pag-usapan ng mami mo at ng daddy ko ang tungkol sa kasal natin. Bakit nga ba ayaw mo sa bahay pag-usapan ng kasal? Hindi ba't yun ang nakagis na natin? Ang pamamanhikan sa bahay ng babae. Kaso nga, hindi ako nakikiuso sa kaugalian na ganun. Yung mga sinaunang panahon pa. Sige, ikaw ang bahala. Total, ang importante ay mapag-usapan natin at ng mga magulang natin ang nalalapit nating pag-iisang dibdib. Sinasabi mo nga, mayaman ang boss mo. Pero hindi ka man lang niya maihatid dito sa bahay. Wala ba siyang kotse? Ayaw ba niyang pumunta dito sa bahay? Tay, gustong-gusto ni Emil na pumunta dito sa bahay. Kaso ayoko. At bakit? Kasi naman, makikita niya tong bahay natin. Ano kung makita niya? Hindi sa lugar na ito ang sinabi kong address natin, Itay. Ano? At itinatago mo sa kanya ang lugar mo? Laking Forbes ang mapapangasawa ko, Itay. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Ano naman kung sa Magarbo at malaki ang bahay niya? Yan ang nga bang sinasabi ko Makikipagrelasyon ka sa isang lalaking mayaman, pero ikinahihiya mo naman ang katayuan mo sa buhay. Pwede ho ba, Itay? Huwag niyo na ho akong sermonan. Pagod ho ako. Paano ma? Aalis na ako. Ayaw mo naman kasing isama ang isa sa mga anak ng Kuya Ipay mo. Pare-parehong may trabaho mga pamangking ko, ma. Iistorbohin ko pa ba sila? Kaya ko naman bumiyahing mag-isa. Inaalala ko kasi, hindi ka sanay biyumahing mag-isa. Ma, haya na naman kayo. Ginagawa niyo ako na parang bata lagi. May apo na nga kayo. Parang bata pa rin ang tingin niyo sa akin. Anak, babae ka. Ayokong... Ma,
Ang OA na masyado. Sabihin mo na kahit na anong gusto mong sabihin. Basta ang gusto ko, nasisiguro ko na walang masamang mangyayari sa'yo. Ano naman hong masamang mangyayari sa akin? Ang tanda-tanda ko naman. Para sa akin, ikaw pa rin ang baby ko. O siya, sige na o. Oo na. Wala na ho akong sinabi. Sapat ba ang pera mo? Siyempre naman. Ang ibig ko lang sabihin, dapat may hinahawakan kang cash at huwag kang mag-rely lagi sa mga card na yan. Dahil kung minsan, pumapalya ang mga automatic teller. Oo na. Sabi na eh. At huwag mong kalimutang tumawag kagad pagdating sa airport. Huwag niyo na ho akong alalahanin. Kundi ang sarili niyo. Kayo lang may iwan dito ha. Sigurado ho ba kayo na kaya niyo mag-isa rito sa bahay? Oo naman. Kung hindi, tawagin mo yung mga anak ni Kuya Ipe para samahan kayo rito. Anak, wag na. Kaya kong mag-isa dito sa bahay. Ako yung nag-aalala sa inyo. Alalahanin niyo, nagkakaedad na kayo. Sinabi ko ng kaya ko, anak. Ikaw nga dyan ang inaalala ko eh. Mag-isa kang babiyahe. Susunduin naman ako ng apo ninyo. Nagre-ring ang cellphone mo. Ang apo po ninyo tumatawag. Sandali lang. Hello, anak? May problema ba? Wala naman po. Gusto ko lang tanungin kung anong oras ang pagdating nyo dito sa atin. 2:00 ng hapon. Heto nga't paalis na ako. Nagpapaalam na lang ako sa lola mo. Sige po, Mami. Pahalik na lang po kay Lola. At mag-ingat po kayo sa biyahe. Normal na umaga lang para kay Laila. Pumasok siya sa opisina na may ngiti sa labi. Inaasahan niyang makita si Emil at pag-usapan ang kanilang kasal. Pero ng araw na yun, hindi niya inaasahan ang pagkatuklas ng isang katotohanan. Habang nasa kantin siya kasama si Laila, hindi niya alam na sa loob lamang ng ilang oras, magbabago ang kanyang mundo. Ang selos na matagal niya ng kinikimkim ay magdudulot ng isang desisyon na kailanman ay hindi niya na pwedeng ibalik. Hoy, kanina ka pa walang imik ha. May problema ba? Hindi mo pa kinakain yung order mong pagkain. Napansin mo na ba si Emil? Dumating na ba siya? Sinasabi ko na nga ba eh. Si Sir na naman ang laman ng utak mo. Paano naman kasi? Kanina pa siya umalis ng office. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumabalik. O hindi ba nagpaalam sa'yo? Nagpaalam naman. Sabi niya, meron daw siyang imimit na kliyente. O sino raw? Si Mr. June Velasco daw? O yun naman pala eh. O, anong pinag-aalala mo? Kung client lang yun, dapat sana naririto lang siya. Isang oras lang naman silang mag-uusap ng kliyente, di ba? Hoy, alam mo, yung si Mr. Velasco, hindi lang yan basta client ng kumpanya. Kaibigan na rin yun ni Sir Emil. Kaya malamang, nagkayayaan sila ng merienda o di kaya uminom. Bakit? Kilala mo ba si Mr. Velasco? Oo naman. Sa tagal ko na dito, no? Kilala ko na ang lahat ng kliyente ng kumpanya. Oh, tatahimik ka na naman. Medyo sumama kasi ang pakiramdam ko eh. Alam ko ang tawag dyan. Lovesick. Huwag mo nga akong pagtawanan. Pag ganitong naiinis ako wala ako sa mood. Ang mabuti pa, umuwi ka na. Total, wala naman dito si Sir. Pwede ba yun? Mamaya, sasabihin pa ng mga kasamahan natin sa trabaho na girlfriend lang ako ng CEO. Umuuwi ako nang wala sa oras. Kanino ka naman mag-work? Wala nga si Sir, di ba? O,
Eh, paano kung dumating si Emil? Eh di sasabihin ko, sumama yung pakiramdam mo. Sigurado, pupuntahan ka pa nun. O, sige na. Text mo ako kagad pag dumating siya, ha? Oo na, sige na. Uwi na ha. Yes, Iha? Maganda ka nga at sexy. Pero sa malayo lang pala. Iha? May problema ba? Kung sasabihin kong oo, anong gagawin mo? Teka, magkakilala ba tayo? Kung hindi ako nagkakamali, mas matanda ka sa akin ng ilang taon. Oo nga. Matanda nga ako sa'yo. Dahil sa tingin ko, doble ang tanda ko sa'yo. Mabuti naman at alam mo, May sadya ka ba sa akin? sa palagay mo ba, papagurin ko ang sarili kong sundan ka nang wala akong sadya sa'yo? Ano ba talaga ang sadya mo? Hindi kaya nagkakamali ka lang, Iha? Huwag mo akong tawaging iha. Ano ang sadya mo sa akin? Alam mo na palang matanda ka na. Pero, nilalandi mo pa rin ang nobyo ko. Huh? Kailan mo pa nilalandi ang nobyo ko, ha? Ano? Magsalita ka! Malandi! Teka muna. Hindi kasi kita naiintindihan. Hindi mo ako naiintindihan? Bakit? Ano ba ang ginagamit kong lengguwahe para hindi mo maintindihan? Tagalog naman, Ang hindi ba? ibig kong sabihin, wala akong ideya kung bakit ganyan ang mga sinasabi mo. Nagmamaang-maangan ka pa? Masakit ba sa tenga ang sabihin kong malandi ka? Maganda ka nga, pero ang bastos ng bunganga mo. Sino kaya ang mas bastos sa ating dalawa? Ako na ang nagsasabi ng totoong pagkatao mo? O ikaw na nanlalandi sa nobyo ko? Walang modo! Wala kang galang sa mas matanda sa'yo. At sino ka para sampalin ako, ha? Ikaw pang nanlalandi sa nobyo ko, pero ikaw pang may ganang sampalin ako. Kaya heto rin ang bagay sa'yo. Walang hiya ka! Malandi ka! Teka, Malandi! ano ba? Iwan mo ang Nilalandi buhok mo ko! ang nobyo ko! Iwan mo ang buhok ko! Parang magtanda kang malandi ka! Ingungungod ko mukha mo dito sa marble na ito! Nasasaktan ako! Tigilan mo ko! Malandi ka talaga! Nasasaktan na ako! Landi! Habang tumatakbo si Laila palayo ng hotel, puno ng galit at pagkalito sa isip niya, hindi niya alam na ang babaeng pinagsabunutan niya ay walang iba kundi ang ina ng boyfriend niya. Sa mata niya, nakita niya lamang na isang babaeng sumusubok na agawin si Emil sa kanya. Ang lahat ng ginawa niya ay bunga ng matinding selos. Pero hindi niya alam na ang ginawa niya ay magdudulot ng higit pa sa kanyang inaasahan. Bawat takbang niya palayo ng hotel ay lalong nagdadala sa kanya sa isang pangyayaring hindi niya makontrol. Mami? Emil, anak, Mami, ano nangyari sa'yo? Anong ginagawa niyo rito sa labas ng kwarto niyo? Bakit ho kayo nakaupo sa marmol? nasaan na ang babaeng yun? Nasaan na yun? Sinong babae? Yung bigla na lamang sumabunot sa akin at inginudngod ako sa sahig. Ano? Ininudngod ng isang babae ang mukha ninyo sa sahig? Oo, kahit wala akong ginagawang masama sa kanya, sinaktan pa rin ako. Napakawalang yan ng babaeng yun. Isa siyang baliw! Naging komplikado ang nangyari sa loob ng hotel. Nagulantang ang mga staff sa nasaksiyan nilang pangyayari. May customer na nakahiga sa sahig, sugatan at umiiyak. Walang nakaintindi kung bakit nangyari ang lahat.
Si Emil ay kararating lang. Mula sa pagbili ng pagkain, nataranta nang makita ang ina niya. Gumuho ang mundo niya sa isang iglapa. Sa hindi magandang pagtatagpo ng kanyang ina at ng kanyang girlfriend. Bagay na hindi niya inaasahan. Hindi niya alam na si Laila ang may gawa ng lahat. Galit at buot ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yun. Ano ba yung sinasabi mo na may sasabihin ka? Tsaka, bakit taririto ka pa rin sa downtown? Akala ko umuwi ka na dahil masama ang pakiramdam mo. Ang walang hiyang lalaking yun. Niloloko lamang pala ako. Ano? Teka, sinong lalaking tinutukoy mo? Huwag mong sabihin si Sir Emil yun. Oo, siya nga. Meron pa bang ibang Emil? Siya lang naman ang boyfriend ko ngayon. Teka nga, paano niloloko? Matinong lalaki yun si Sir Anong matino? Huling-huli ko silang dalawa nang kulasisi niya sa isang hotel. Ano? Oo. At alam mo ba, ipinagpalit ako sa isang matanda. Matanda yung babae? Oo. Tansya ko pa nga mahigit 30 anyos na. Magaling lang siguro magdala sa sarili. Kaya sexy kong tingnan pero mas maganda pa rin ako sa kanya, no? Teka nga, paano mo naman nasisiguro na babae nga yun ni Sir? Ano pa nga bang iisipin ko? Kitang-kita ng dalawa kong mga mata. Pumasok sila sa loob ng hotel at inihatid ni Emil ang babaeng yun sa loob ng kwarto ng hotel na yon. Teka, hindi ko alam may kalukuhan din pala si Sir. Kaya yun, hindi na ako nakapagpigil at pinagsasabunutan kong babaeng yun. Ano? Sinabunutan mo yung babaeng kasama ni Sir? Sobra ka naman. Balingkera ka talaga. Oo. Kaya manghihiram yun ang mukha sa aso. Dahil inginudngud ko ang mukha niya sa sahig. Teka, ano naman ang sabi ni Sir? Pinanood ka lang ba na ginagawa yun sa babaeng yun? Wala siya Pagkapasok ng babae sa kwarto, umalis ka agad siya. Kaya yun, sinamantala ko ang pagkakataon. Para sa bunutan ng malanding babaeng yun. Lintik lang ang walang ganti. Teka, paano yan? Anong plano mo? Nakausap mo na ba si Sir? Hindi pa. Pero magtutuos kami ng lalaking yon. Pare, ano ba nangyari? Hindi rin namin alam, sir. Narinig lang naman po namin na sumisigaw ang mami nyo. Kaya agad kami nagpunta sa pinanggalingan ng boses. At yung sigaw. At yun na nga, sir. Nakita namin na ininungod-ngod sa sahig ang mukha ng mami mo. Nasaan na bang babaeng sinasabi nyo? Bigla po siyang tumakbo Ano ba namang klaseng hotel to? Nagbayad ako ng gusto para lamang masakta ng mami ko. Sino bang babaeng yun? Sino siya? Luka-luka yata, boss. Tama nga yatang sinabi ng mami mo. Baliw ang babaeng yun. Paano may nakapasok na isang baliw dito sa eksklusibong hotel na to? Pasensya na ho, boss. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit. Dahil ididimanda ko kayo at ang hotel na to. Boss, wala pong may gusto sa nangyari. Pasensya na po. Pasensya? Maaalis ba ang sakit sa katawan ng mami ko? Sa paghingi mo ng dispensa, ha? Handa pong magbayad ang pamunuan ng hotel. Kahit magkano po ang hospital bill. Hindi ko kailangan ng pera ng hotel na ito. Dahil may pera ako. Hustisya para kay mami ang gusto ko.
Hello, sweetheart? Sweetheart ng mukha mo. Walang hiya ka. Hindi ka pala mapagkakatiwalaan. Manloloko! Ha? Sinungaling ka? Isa kang taksil! Teka, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi kita maintindihan. Nagmamaang-maangan ka pa? Sweetheart, hayan ka na naman eh. Nagsiselos ka na naman. Sinabi mo, ako lang ang mahal mo. Pero bakit may iba ka pang babae? Ay, sinasabi ko na nga be. Nasaan ka ba? Yun nga sana ang gusto kong sabihin sa'yo eh. Kaya lang nagagalit ka. Ang mabuti pa, umuwi ka muna sa inyo. Mag-taxi ka na lang dahil hindi kita maihahatid ngayon. Saka na tayo mag-usap. Kita mo na? Umiiwas ka na sa akin ngayon? Hindi sa umiiwas ako. May problema lang, kaya Eh di inamin mo rin. Umiiwas ka dahil may babae ka. wala akong babae. Ano ka ba? Okay. Nasan ka ba? Sabihin mo kung nasan ka at susunduin kita. Diyan ka na sa babae mo. Olga naman. At mula ngayon, wala na tayo. Olga! Bakit narito ka pa rin sa bahay? Hindi ka ba papasok ng opisina? Hindi mo na, Mami. Bakit? Aasikasuhin ko po ang pagdidemanda ko sa hotel na yun. Bakit naman ang hotel ang ididemanda mo? Dapat yung babaeng lukarit na yon na siyang nanakit sa akin. Idedemanda ko sila sa kapabayaan nila, Mami. Alam mo anak, sa palagay ko, walang kasalanan ng hotel. Walang kasalanan ng hotel? Nasaktan kayo, Mami. Kaya ihahabla ko ang hotel na yun. Sinabi ko na nga hindi ba? Yung babaeng nanakit sa akin ang dapat. Ibang klase rin ang hotel na yun. Naturingang eksklusibo. Pero hindi maprotektahan at hindi maalagaan ng mga customers. Uulitin ko pa rin sa'yo, Emil. Kung meron mang dapat idemanda dito, yung walang hiyang babae na siyang gumawa sa akin ng masama. Pero nasaan ang babaeng yun? Huwag kang mag-alala, Mami. At ipapahanap ko ang babaeng yun. Dapat lang. Dahil hindi ako makapapayag na hindi managot ang babaeng yun. Oh, nagre-ring ang cellphone mo. Baka nobya mo na yan. Hindi po ang nobya ko, kundi si Laila. Oh, Laila. Napatawag ka. Anong oras kayo darating, sir? Bakit? May mga pipirmahan kayong papeles dito. Ay, itabi mo muna dyan. Siya nga pala, si Olga. Nariyan ba? Hindi ho pumasok. Ay, At may pinapasabi ho, sir. ano yun? Hindi na raw po siya papasok sa office dahil magre-resign na raw po siya. Ano? Tototohanin pa yata ang sinabi sa akin. Hindi ba sinabi sa'yo kung bakit hindi siya papasok? Eh kasi sir, masyado yatang nasaktan sa ginawa niyo. Ginawa ko? Na anong ginawa ko? Sa pambababae mo. Wala akong babae, Laila. Napakasilosa talaga ng babaeng yun. Sinabi niyo pa, silosa talaga. Oh, paano? Ikaw munang bahala dyan at marami akong aasikasuhin ngayon. Pero tawagan mo pa rin si Olga. Sabihin mo, pinapapasok ko siya. Sige ho, sasabihin ko. Pero iba pa rin kung ikaw mismo magsasabi, sir. Oo, tatawagan ko siya. Pero palilipasin ko lang ang galit niya. Isa pa, pupunta ako sa isang law office ngayon. Law office? Bakit ho, sir? Sinabunutan si Mami ng isang baliw na babae sa hotel. Ho? At hindi pa nakontentong walang hiyang babaeng yun. Inginudngud pa sa sahig na marmol ang mukha ng mami ko. Sir, kung hindi ho ako nagkakamali, ganyan din po yung kwento sa akin ni Olga. Ganyan po yung ginawa niya dun sa sinasabi niyang babae mo. Ano? Ulitin mo yung sinabi mo. Ulitin mo! Nagkwento po kasi sa akin si Olga. Sabi niya, sinabunutan niya yung babae.
at inginudgud pa raw yung muka. Sa sahig daw, sir. Ha? Saan daw niya sinabunutan ng babae? Sa hotel daw. Sa hotel? Oo. Kasi nga nakita kanya na may kasama. Kaya sinabi niya raw sa driver ng taxi na sundan yung kotseng minamaneho mo. Tapos yun nga, nakita kang huminto sa harapan ng hotel. At yun, sumunod ho siya. Ha? Ano raw ang pangalan ng hotel? Hotel Deluxe yata yun, sir. Hotel Deluxe? Laila, umalis ka dyan sa opisina ngayon at magkita tayo sa Hotel Deluxe. Naiintindihan ni Emil ang nangyari. Nagkakatugma ang lahat. Ang pag-alis ni Laila sa hotel, yung sugat ng ina niya, yung mga sinabi ni Laila sa telepono. Hindi niya gustong maniwala sa nakita niya sa CCTV footage. Pero nandoon ang prueba sa harap niya. Ang girlfriend niya na mahal niya. Yun pa ang nanakit sa kanyang ina. Magkahalong galit at pagkadismaya. Sakit ng kalooban ang naramdaman niya. Paano niya haharapin si Laila matapos niyang malaman ang katotohanan? Hindi niya alam ang gagawin niya ng mga oras na yun. Ano? Sinaktan ka ng hindi mo nakikilalang babae? Oo, ma. Sinabunutan ako. Hindi pa nakontento. Inginudngud pa ako. Ang walang hiyang babaeng yun. Magbabayad ng mahal kung sino man ang babaeng yun. Kaya ko na ho ito. Pinapahanap na ng apo ninyo ang babaeng yon para idemanda. Demanda? Demanda niyo ang babaeng yun? Oo, ma. Hindi lang naman katawan ko ang nasaktan. Kung hindi higit sa lahat, ang kahihiyang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Hindi ako makapapayag. Nasasaktan ka lamang ng ganon-ganon lang ng isang babae. Pagbabayarin ko ang babaeng nanakit sa'yo, anak. Ma, wag na ho kayong makialam. Ididemanda ko na lang ho siya. Hindi. Kulang ang pagdedemanda sa sakit at sa kahihiyang dinanas mo mula sa kamay ng babaeng yun, anak. Ho? Anong ibig niyo sabihin, ma? Ipaghihiganti kita, anak. Ma, wag niyo nang abalahin pa ang sarili ninyo. Total kumikilos ng apo ninyo. Hindi. Hindi ako makukontento sa pagdedemanda lamang ninyo. Ipaparamdam ko sa kanya ang sakit at kahihiyang dinanas mo. Ma, Ina mo ako. Kilalang kilala mo ko. At alam mo kung gaano magalit ang isang katulad ko. Kaya't uuwi ako dyan sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. sir, anong gagawin ko dito sa hotel? Meron akong gustong kumpirmahin. Kumpirmahing ano ho? Sir Emil. Oh, ikaw pala. Ano nga ba ulit ang pangalan mo? Ariel po. Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, hindi ko na idedemanda ang hotel na ito. Basta maipakita ninyo sa akin ang kuha ng CCTV camera ng araw na sinabunutan ng mami ko. Yes sir. Doon po tayo sa reception area. Dahil pina-forward ko na po ang kopya doon. Okay, good. Halika, Laila. Miss Alcantara, pa-open ang kuha ng CCTV camera. Para sa niyang CCTV camera, sir. Hindi ba't sinabi mo na sa hotel sinabunutan ni Olga ang sinasabi niyang babae ko? Oho. Alam mo bang sa hotel din sinabunutan at ininudngod ang mami ko sa sahig? Sir, Tama ang narinig mo. Kaya't gusto kong kumpirmahin ngayon sa pamamagitan ng kuha ng CCTV camera na si Olga ang nanabunot at nagngudngod kay mami sa sahig. Sir, ito na po nangyari ng araw na yon. Ha? Parang si Olga ang babaeng naglalakad na yan ha.
Sir, si Olga nga. Si Olga nga yung babae. Ha! Huminto siya sa tapat ng isang kwarto at si Mami nagbukas ng pinto. Kung ganon, totoo nga ang hinala ko na si Olga ang nanakit kay Mami. Si Olga nga! Magandang umaga po, Doña Consuelo. Magandang umaga rin sa'yo, Laila. At mabuti at nagpunta ka kaagad dito sa bahay. Sobra-sobra po ang bayad ninyo sa trabaho ko. Kaya dapat lang po na unahin ko kayo. Anak ka nga ng tatay mo, Laila. Manang-mana ka sa kanya. Alam niya kung sino ang nagpapakain at nagpapasweldo sa kanya. Ano po may ipaglilingkod ko, Doña Consuelo? Nagkausap na kami ng anak ko at sang-ayon siya sa gusto kong mangyari. Alam na ho ba ni Sir Emil ang plano ninyo? Para saan pa? Naipaparating namin ang anak ko ang plano ko. Bagamat, galit na galit din si Emil sa nangyari sa kanyang ina. Pero, palagay ko ay hindi na importante pang ipaalam sa kanya ang anumang plano namin ng kanyang ina. Sabagay, hindi si Emil ang nasaktan kung hindi yung mami niya. Hindi ko akalain na sarili nitong nobya ang mananakit sa kanyang ina. Oo nga ho eh. Masyado kasing silosa si Olga. Teka, magkaibigan ba kayo ng babaeng Olga na yon? Magkaibigan ho, Doña Consuelo. Dahil magkasama ho kami sa trabaho. Pero hanggang dun lang po yun. Mabuti naman. At ngayon ay naririto ka na. Planuhin nating mabuti kung ano ang dapat nating gawin. Kaya't makinig ka. Oh, anak. Bakit ngayon ka lang? Nakipagpalitan ng duty yung isa kong kasamaan sa trabaho eh. Nagiging madalas na yata ang pakikipagpalitan ng duty sa'yo. Nagkataon lang naman ho itay. Dahil nanganak ang asawa ng isa kong karelyebo. At ang isa naman, mataas ang tubig ng baha sa lugar nila. Kaya hindi makapasok ng trabaho. Ang akin lang anak, baka kasi magkasakit ka. Itay, paano ako magkakasakit? Kumakain ako ng tamang pagkain. At higit sa lahat, malakas ang pananampalataya ko. Hindi ako tatabla ng sakit, itay. Hoy, damuho ka. Huwag mo ngang ipagyayabang ang pananampalataya mo. Ayaw niyo ba yun, tay? Ipinagmamalaki ko ang aking pananampalataya. Kung magmamayabang ka rin lang, ang ipagmayabang mo ay ang Panginoon mismo. Siya mismo ang papupurihan at hindi ikaw. Amin po, itay. At huwag mong gagawing biro-biro ang sinasabi ko. Pagsisisihan mo ang pagbibiro mo. Oo na po. Panginoon, patawad po. Olga! Laila? Halika na! Sumakay ka na! Aba! At kanino ba ang van na ito? Kanino mo nakarnap? Nakaharnap ka dyan. Sakay na! Talagang sasakay ako para makalibre ng pamasahe at makarating ka agad sa office. Namiss mo na si Emil, no? Obvious ba? Hindi nga't papasok na ako kahit hindi pa kami nagkakausap. Huwag ka na magtampo dun sa tao. Dahil heto nga, pinapasundo ka niya sa akin. Talaga? Pinapasundo niya ako sa'yo? Oo. Siya nga pala. Si Doña Consuelo pala.
Lola ni Sir Emil. Lola ni Emil? Oo. Lola, siya po si Olga. Ikaw pala si Olga. Kamusta ka na, Olga? Puno ng pag-aasam at excitement ng mga araw na yun para kay Laila. Sa isip niya, umuusad ang lahat ayon sa kanyang plano. Ang engagement ring ay pagsisimula ng kanilang wedding preparation at paparating na ang buhay na pinapangarap niya. Hindi niya alam na sa likod ng ngiti at mga plano, may mga lihim na ginagawa ang pamilya ni Emil. Sorpresa na inihanda na hindi simpleng pagdating ng future mother-in-law niya. O, paano? Mauna na akong bababa sa inyo. At ikaw naman, iwan ka. Ha? Bakit? Papasok ko sa trabaho. Ano ka ba? Papasok din ako sa trabaho, no? Bakit mo ko iiwan? Kun kasi. Sige na, Laila. Bumaba ka na para hindi ka malate sa trabaho mo. Ako nang bahalang magpaliwanag kay Olga. Sige po, Doña Consuelo. Sige na, mauna na ako ha. Ay, iniwan na lang ako. Ganito yun kasi, Iha. Madalas kang ikuwento sa akin ng aking anak, ang mami ni Emil. Ang sabi nga mahal na mahal ka raw ng aking apo. At umaasa ako na mahal mo rin ang apo ko. Opo. Mahal ko rin po si Emil. Natutuwa ako. At pareho kayong nagmamahalan ng aking apo. Ang sabi ko nga sa anak ko, sa mami ni Emil, na ang sino mang mamahalin ni Emil, ay mamahalin din namin ang pamilya ni Emil. Salamat po kung ganon. Kaya naisip ko, bilang pagwe-welcome ng pamilya sa magiging miyembro ng aming pamilya, gusto ko sanang yayain ka sa bahay. Anak ko po, nakakahiya naman po yata. Hindi po ako nakabihis. Nakabihis ka naman ah. Ano bang tawag mo dyan sa suot mo? Uniforme po namin to sa office, ma'am. Oh, hindi ba kasuotan yan? Alam mo, Iha, hindi naman kami pihikan sa mamanugangin namin. Ang importante sa aming pamilya ay mamahalin ang apo ko ng tunay. Hindi na importante sa akin kung ano ang kabuhayan ng mapapangasawa niya. Total, marami na kaming pera. Kaya't aanhin pa namin ang pera ng mapapangasawa ng anak ko. Sobra-sobra na sa pamilya ko ang perang hawak namin. Kilala si Doña Consuelo na matalino. Protektibo sa pamilya. Hindi niya pinalalampas ang mga sinasapit ng kanilang kapamilya. Galit na galit siya sa nangyari sa anak niya. Hindi niya makalimutan ang ginawa ni Laila kay Mami Emil. Kaya gumawa siya ng plano para magiganti. Tinawagan niya si Laila, inimbitahan sa bahay. Gusto niyang gantihan si Laila sa lahat ng sakit na ginawa nito sa pamilya niya. Hindi alam ni Laila ang maitim na balak ng matandang babae. Akala ni Laila welcome party ang gaganapin para sa kanyang magiging mother-in-law. Oh, hindi ka pa papasok, anak.
Hindi ho, itay. Bakit? Meron na namang hindi makakapasok sa kasamahan mo sa trabaho. Kaya ikaw na naman ang mapapasubong gagawa ng trabaho nila. Hindi ho, itay Day off ko po ngayon. Kaya magpapakasawa ako sa paghilata. Ganun ba? Sige, magpahinga ka hanggat gusto mo kung ganun. Ako na lamang ang magluluto ng agahan natin. Pero aalis din po ako mamayang hapon, itay. Bakit naman? Akala ko ba day off mo? May Bible study po ako. At ako po ang inatasan na magturo sa mga babahaginan namin ng mga salita ng Panginoon. At dyan ako labis na nagpapasalamat sa poong may kapal. Dahil iisa kang ang anak ko. Pero daig ko pang ibang magulang dyan na may 10 anak. Pero panay sakit ng ulo ng magulang ang ibinibigay. Ang itay talaga sip-sip. Natutunugan yata ang sweldo ko sa susunod na araw. Kaya nagsisip-sip. Sip-sip ang sinasabi mo. Hindi ko nga alam ang araw ng sahod mo eh. Joke lang po, itay. Kayo naman hindi na mabiro. O sige na, matulog ka pa hanggat gusto mo. Gigisingin na lang kita pagluto na. Unti-unti nang nagsimula si Doña Consuelo sa kanyang plano. Walang alam si Laila sa mga lihim na balak ng matandang babae. Ang buong akala niya ay normal na invitation lamang para sa kasal. Hindi niya alam na ang van na sasakyan niya magdadala sa kanya sa lugar na hindi niya inaasahan. Sa mga sumunod na oras, nagbago ang ihip ng hangin. Nagtitiwala pa rin si Laila kay Doña Consuelo. Pero may ibang plano ang matandang babae para sa kanya. Ang masayang pag-uusap nila ay huling normal ng mga sandali na mararanasan ni Laila. Nag-iisang anak si Emil ng kanyang mommy. Kaya, mahal na mahal siya nito. Ayaw niyang nasasaktan ng kanyang anak. At naiintindihan ko yun. Dahil, 4 ang anak ko. Pero nag-iisa lang na babae ang mami ni Emil. Yung 3 panay barako. Ganun po ba? Ayaw na ayaw kong nasasaktan ng mga anak ko. Lalong-lalo na ang mami ni Emil. Nako, parehas pala kami ni Emil. Ako lang din ang nag-iisang anak ng itay ko. Kaya, mahal na mahal niya ako eh. Ay. Ganon. Mag-isa ka lang din pala na anak ng iyong magulang. Teka, baka inaantok ka. Pwede ka pang matulog. Bakit po? Malayo pa ho ba? Medyo. Kaninong bahay po bang pupuntahan natin? Bahay namin ng asawa ko. Kung saan lumaki ang mami ni Emil. Naiwan sa isang caretaker nang magpunta ako ng ibang bansa dahil nakapagtayo na rin ng sariling bahay ang mga magulang ni Emil. At medyo malaki-laki ang family house namin. Kaya napagkasundoan naming pagdarausan ng maliit na salo-salo na ang panauhin ay ikaw. Ganun ho ba? Ay. Sige na. Kaya matulog ka na muna. Kanina ka pa hikab ng hikab eh.
Ay, oo nga po eh. Ay, hindi naman ako inaantok sa biyahe. Lalo na dapat ay excited ako. Dahil kapamilya ni Emil ang kasama ko. Sige na, matulog ka na, iha. Ngayon nga lang ho ako ganito eh. Hindi kasi talaga ako antukin sa biyahe. Dahil, isa pa, gustong-gusto kong panoorin ang nalalampasan naming mga lugar. Lalo na ganitong first time ko sa isang lugar. Pero, parang gustong-gusto na po talagang pumikit ng mga mata ko. Ay, bakit kaya? Gabi na. Kaya matulog ka na. Sige na. Ipikit mo na ang mga mata mo. Ay, siguro nga. Ay, mapagbigyan nga ang mga mata ko. Hindi normal na antok ang naramdaman ng babae. Hindi siya sanay matulog sa biyahe. Sa pagkatulog niya, nagsimula ang magkahalong pangarap at bangungot. At nang magising siya, hindi tulad ng iniwan niyang mundo. Naging ibang-iba ang mukha ni Doña Consuelo. Hindi na ang mabait na matandang babae ang nakilala niya kanina. Napagtanto ni Laila na lahat ng alam niya tungkol sa pamilya ni Emil ay hindi pala totoo. May lihim pala na hindi niya alam. Inihinto ang sasakyan? Bakit kaya? Oh, bakit idinilat mo ang mga mata mo? Bigla ho kasi ninyong inihinto ang sasakyan. Dito na ho ba tayo? Oo, dito na. Hayan na ang bahay. Wow, ang laki-laki pala. Pero, bakit parang ang dilim-dilim? Tayo ho yata ang naunang... Ha? Sige na. Bumaba ka na. Sino ka? Hindi mo ba ako nakikilala? Napakapangit na matanda. Napakahaba ng buhok. Nagulong-gulo pero ang kanyang kasuotan ni Doña Consuelo. Oh, hindi ka pa bababa. Doña Consuelo, kayo ho ba yan? Bakit? May iba pa ba tayong kasama? Maliban sa ating dalawa. Hindi! Hindi ito totoo! Hindi! Hindi! Halika na. Naghihintay na ang mga kamag-anak ko. Lalong-lalo na ang mami ni Emil. Bigla siyang nagkapangil. Isa siyang aswang. Halika na. Tumuloy ka na sa aming tahanan. Tumuloy ka sa aming munting piging. Hindi! Isa ka palang aswang! Oo. At ikaw, ang aming pagsasalu-saluhan. Hindi! Lalabas na ako sa van na ito! Saan ka pupunta? Lalayo ako sa lugar na to! Tatakbo ako! Sobrang takot si Laila, kaya mabilis siyang nakatakbo sa mga sandaling yun
ang naiisip niya lamang ay tumakas. Malayo kay Doña Consuelo, malayo sa lugar na yun na naging bangungot ng kanyang buhay. Habang tumatakbo siya sa madilim na kalsada, hindi niya alam na ang pagtakbo na yun ay magdadala sa kanya sa mas malaking panganib. Ang mga lalaking tutulong sa kanya may sarili ding lihim na nakatatakot. Sa pinagtakbuhan niya, akala niya ay nakaligtas na siya. Pero lalo pa palang masusuong ang buhay niya sa panganib. Medyo malayo-layo nang natakbo ko at walang palatandaan na hinahabol pa ako ni Doña Consuelo. Kaya't hihinto muna ako saglit. Dito muna ako sa tabi. Mauupo muna ako. Olga! Kung sa'y nakakala mo, makakalayo ka sa akin, nagkakamali ka! Hindi ka makakatakas! Hindi! Nasundan niya ako! Tatakbo ako ulit! Kailangan ko makalayo! Oy, grabe pare. Nakakapagod yung trabaho kanina. Ay, sinabi mo ba? Buti na lang nga lang, mabait yung boss natin. May mga tao akong masasalubong. Oh, Hihingi ako sa kanila ng tulong. Bakit parang pagod na pagod naman? Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Bakit, miss? Ano nangyari sa'yo? Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Miss, bakit? Bakit ka tumatakbo? May humahabol pa sa'yo? Oo! Hinahabol ho ako ng isang aswang! Pakiusap po, tulungan niyo po ako! May aswang ho! May aswang! Naku, miss! Pugad nga ng mga aswang ang lugar na ito! Oo nga, miss. Ang mabuti pa, sumama ka sa amin. Sige ho! Sasama ako sa inyo! Salamat ho! Sa gitna ng takot at pagod ni Laila, ang pagdating ng mga lalaki ay tila sagot sa kanyang mga panalangin ayon sa kanyang inaakala. Pero hindi lahat ng tumutulong ay may mabuting intensyon. Ang mga ngiti ng mga lalaki nagtatago ng mas nakababahala at nakatatakot na maitim na plano sa buhay niya. Habang sinusundan niya sila patungo sa tirahan nila, hindi alam ni Laila na ang tiwala niya sa mga stranger na yon ay magdudulot ng mas malaking sakripisyo. Ang inuming inialok sa kanya, hindi naman pala tunay na tubig, kundi ito pala ang susi upang mapasok siya sa mundo ng panganib. Miss! Miss! Hubot-hubad ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit wala akong damit? Bakit wala akong saplot sa katawan? Sa ka ba galing? Huwag kang lalapit sa akin. Huwag kang lumapit sa akin. Halimaw ka! Huwag kang lumapit! Miss, hindi ako halimaw. Itong jacket ko, suot mo muna. Hindi. Tulad ka rin ng mga naunang lalaki. Isa ka rin aswang. Naku, miss, nagkakamali ka. Hindi ako halimaw. Sa katunayan, galing ako sa isang Bible study.
Heto nga't may hawak pa akong Biblia. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin dahil mapanganib ang lugar na ito. Sa pinakamadilim na sandali sa buhay ni Laila, dumating si Ariel na inakala niyang tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang pagdating nito ay hindi lamang isang coincidence, sagot sa mga panalangin hindi niya alam na ginagawa. Si Ariel ay may dalang Biblia, may pusong puno ng compassion, naging instrumento ng pag-asa para sa kanya. Ang simpleng presensya niya sa mga salita tungkol sa Diyos ay nagbigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Napagtanto ni Laila, minsan, ang inaakala mong pinakamababa sa lipunan ay siya palang nagtataglay ng mataas na karakter at pananalig. Naku, Ining. Paano ka ba napadpad sa lugar na yun? Hindi mo ba alam na ayon sa mga kwento ay pinamumugaran yun ng mga aswang? Ho, aswang ho. Naku, Itay, wag na nga muna kayo magkwento tungkol sa mga aswang na yun. Heto nga't hindi na maalis ang takot ni... Ano nga pong pangalan mo? Olga, Totoong sinabi ni Itay. Maraming kwenton tungkol sa lugar na yun. Pero wag muna natin pag-usapan ang tungkol dyan. Hindi tuloy maalis-alis ang takot mo. Ang mabuti pa, ipagpatuloy na lang natin ang kwentuhan sa kusina. At tara, kumain muna tayo. Halika, kumain muna tayo ng agahan. Tingin ko nangihina ka pa. Kumain muna tayo. Teka, parang pamilya ng mukha mo eh. Parang nakita na kita. saan mo ho ako nakita? Galing ka ba sa hotel nung isang araw? Hotel? Oo, tama. Natatandaan na kita. Ikaw yung babaeng nanakit dun sa aming customer. Ha? Buntis ka ba? Dalaga ko. Paano ko mabubuntis? Ewan ko. Pero napansin kasi ni Itay, yung tiyan mo. Ang tiyan ko. Hindi naman siguro pwede magkamali ang Itay. Ang napansin niya sa'yo, una na niyang nakita sa aking nanay nang ipinagbubuntis ako. Huy, nakikinig ka ba sa akin? Oo. Oh, bakit? Sumasakit ang tiyan ko. Ha? Ay, tama ka yata. Buntis ako at parang manganganak na ako. Aray! Ano? Manganganak ka na? Teka lang. Tatawagin ko ang kapitbahay namin manghihilot. Gulat na gulat si Laila sa kanyang natuklasan. Sa loob ng mga buwan na yun ay nabuntis siya. Maraming bagay ang nagbago sa katawan at kaisipan niya. Ang hindi niya alam, ang mga anak na isisilang niya ay hindi ordinaryo mga sanggol. May kakaibang kulay na mga mata at itsura na nagpapaalala sa kanya ng mga nangyaring hindi niya makalimutan. Sa tulong ni Ariel,
at ng tatay niya. Natuto siyang maging ina sa gitna ng mga kondisyon na hindi niya inaasahan. Mahirap tanggapin, pero yun ay isang responsibilidad. Kung wala pang lalaking nakagagalaw sa'yo, hindi ka kaya nabuntis ng sinasabi mong lalaking gumahasa sa'yo? Ano? Tingnan mo na lang kakaiba ang pagbubuntis mo. 2 buwan pa lang ang nakakaraan mula nang makita kita ng hubot-hubad. Nasabi mo pa nga, may nakadagang lalaki sa'yo na nakatatakot ang muka. Hinalay nga ako ng mga lalaking yun. Kaya posibleng nabuntis ka ng mga aswang na yun. Oh, hindi ba? Ano yun? Ang mga bata, nagsiiyakan. Sandali lang, titignan ko. Teka lang. Posible nga ba kaya ang mga... Doña Consuelo! Mukhang masaya ka na at tahimik na ang buhay mo dito. Anong ginagawa mo dito? Kung sakala mo ay makakalayo ka sa akin, nagkakamali ka. Ano pang kailangan mo sa akin? Bakit? Ayaw mo bang bisitahin kita? Hindi ko kailangan ng pagbisita ng isang tulad mo. Hindi ka makakatakas sa akin. Doña Consuelo, ano bang kasalanan ko sa'yo? Anong kasalanan mo sa akin? Sa akin ay wala. Pero sa anak ko, meron! Sa inyong anak? Walang ginawang masama sa'yo ang anak ko. Pero anong ginawa mo? Hindi ka na nakontento sa pagsabunot sa kanya. Inginudgod mo pa ang mukha niya sa sahig. Hilayuan mo ako! At hindi ako makakapayag na saktan mo lamang ng ganon ang aking anak. At kung paano mo sinaktan ang anak ko, ganon din ang gagawin ko sa'yo. Kukunin ko ang mga anak mo! Hindi. Ang mga sanggolbang yan ang kailangan mo. Sige, kunin mo na silang lahat! Talagang kukunin ko sila. Pero sino sa akala mo ang mag-aalaga ng mga ito? Hindi ba ikaw rin? Kaya kailangang sumama ka para mag-alaga ng mga ito. Hindi. Muli nanumbalik ang nakakatakot ng anyo. Muli siyang naging aswang. Hindi. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin. Wag! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Bitawan mo ako! Olga! Olga! Ano nangyayari sa'yo? Halika! Olga! Ariel! Tulungan mo ako! Isang aswang! Olga! Tatagan mo ang iyong kalooban! Kailangang manalangin tayo! Naririto na naman ang lalaking ito. Kung minsan ay nakakasilaw. Amang banal, ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Huwag po ninyong ipahintulot na manaig ang kadiliman. Nangako ka sa iyong salita na hindi mananaig sa aming mga mananampalataya ang anumang gawain ng masama. Pagkos, ililigtas mo kami! Ang huling away ni na Doña Consuelo at Laila nagpakita kung gaano kalakas ang pananampalataya
laban sa kadiliman. Naintindihan ni Laila na lahat ng nangyari sa buhay niya ay sugat ng mami ni Emil. Yung ginawa sa kanya ng mga lalaki, yung mga aswang at lahat ng pinagdaanan niya. May dahilan na hindi niya maintindihan. Ang presensya ni Ariel at yung panalangin nito ang naging daan para sa kanyang kalayaan. Yung mga anak na kinuha ni Doña Consuelo, simbolo ng mga bagay na kailangan niyang bitawan para maging tunay na malaya. Hindi naging mayaman si Laila sa pamamagitan ng pag-aasawa kay Emil, pero nakamit niya ang mas mahalagang kayamanan, ang pag-unawa sa tunay na halaga ng buhay at pag-ibig. Kasama si Ariel, natuto siyang mamuhay ng simple pero masaya. Ang mga karanasan sa pamilya Ayala, sa mga aswang at sa lahat ng pagsubok ay naging daan upang mahanap niya ang tunay na sarili niya. Hindi na siya ang dating Laila na gumagamit ng ganda para sa pera. Siya na ngayon ang babaeng may malalim na pananampalataya at tunay na pangunawa sa kahulugan ng pagmamahal sa kapwa, sa sarili, at higit sa lahat, pagmamahal sa puong may kapal. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa muli, kung bago ka lamang sa aming channel, huwag kaliligtaang mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Maraming salamat po.